Kataganang Buhay, Disyembre 2024. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Nasa kwento tayo ng pagpapahayag ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Nagtungo ang anghel na si Gabriel kay Maria ng Nazaret upang ipaalam sa kanya ang mga plano ng Diyos para sa kanya. Siya'y maglilihi at magsisilang ng isang anak na lalaki, si Jesus, na magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ang kabanatang ito'y nagpapatuloy sa iba pang mga kaganapan ng lumang tipan na humantong sa kahangahangang panganganak ng mga baog o mga napakatandang kababaihan. Ang mga anak nila'y magkakaroon ng mahalagang gagampanan sa kasaysayan ng kaligtasan. Dito, si Maria, sa kabila ng pagnanais na malayang sumunod sa misyon ng pagiging ina ng Mesiyas, ay nagtataka kung paano ito mangyayari dahil siya'y isang birhen. Siniguro ni Gabriel na hindi ito magiging gawa ng tao. Papanaog sa iyo ang banal na Espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. At idinagdag niya, walang imposible sa Diyos. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Ang katiyakang ito na nangangahulugang walang ipinahayag o ipinangako ang Diyos na hindi matutupad dahil walang imposible sa Kanya, ay maaari ring sabihin sa ganitong paraan: walang imposible kapag kasama natin ang Diyos. Sa katunayan, binibigyang pansin itong kahulugan ng katagang Griego na sumasa atin ang Diyos o malapit sa Diyos o kasama ang Diyos. Ang kanyang pagiging malapit sa tao. Kapag kasama ng mga tao ang Diyos at malayang sumusunod sa Kanya, walang imposible. Sapagkat walang imposible sa Diyos, paano natin maisasabuhay itong kataganang buhay? Una sa lahat, sa pamamagitan ng malalim na pananalig sa Diyos na maaaring kumilos kahit sa kabila ng ating limitasyon at kahinaan, gayon din sa pinakamadilim na katayuan sa buhay. Ito ang karanasan ni Dietrich Bonhoeffer. Sa bilangguan, bago siya pinahirapan, sinulat niya, kailangan nating ibabad ang ating sarili ng paulit-ulit sa buhay, pananalita, pagkilos at pagdurusa, at pagkamatay ni Jesus upang makilala kung ano ang ipinangako at tinutupad ng Diyos. Nakakatiyak tayo na wala nang imposible para sa atin dahil walang imposible para sa Diyos. Tiyak na wala dapat tayong asahan, ngunit maaari pa rin tayong humingi ng anuman. Tiyak na ang ating kagalakan at nakatago sa pagdurusa at ang ating buhay sa kamatayan. Nagsabi ang Diyos ng oo at amen sa lahat ng ito kay Kristo. Itong oo at amen ang matibay na lupang kinatatayuan natin. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Sa pagsisikap na malampasan ang mukhang imposible sa ating mga kakulangan at makamit ang posibilidad ng isang buhay na umaalinsunod sa mga mataas na prinsipyo, malaki ang papel na ginagampanan ng komunidad. Dito noong isinasabuhay ng mga alagad ang bagong utos ni Jesus at pinahintulutan ang kapangyarihan ng Panginoong muling nabuhay na manahan sa kanila bilang mga individual at bilang komunidad. Sumulat si Chiara Lubich noong 1948 sa isang grupo ng mga kabataang relihiyoso. Sulong, hindi sa pamamagitan ng ating munting lakas, ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkakaisa. Nakita ko't nahawakan,
na ang Diyos na sumasa atin ay nakakagawa ng imposible, ang himala. Kung mananatili tayong tapat sa ating tungkulin, makikita ng mundo ang pagkakaisa at kasama nito ang kabuuan ng kaharian ng Diyos. Ilang taon na ang nakalilipas mula noong nanirahan ako sa Africa. Madalas ako noong makatagpo ng mga kabataan na nagnanais mamuhay bilang mga Kristiyano at nagsabi sila sa akin ng maraming paghihirap na kinakaharap nila araw-araw upang manatiling tapat sa pananampalataya at sa mga turo ng mabuting balita. Ilang oras namin itong pinag-uusapan at sa huli, pareho lagi ang aming nagiging konklusyon. Imposible ito kung gagawin ng mag-isa. Ngunit kung magkasama tayo, magagawa natin ito. Sinisigurado ito ni Jesus mismo noong ipinangako niya, kung saan ang 2 o 3 ay nagkakatipon sa aking pangalan, sa aking pag-ibig, naroon ako sa piling nila. At sa Kanya, lahat ay posible.